show of force. Ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara. I respect Robin Padilla's decision. I fully support him. Ako gusto masumbagan ko. Magandang hapon mga kabisdak. Marami na naman tayong pag-uusapang mga issue ngayong hapon. Lalo na po itong powerhouse ni Vice President Inday Sara Duterte. Mga abogadong mga bigatin. Pero bago po ang lahat, sa mga bagong pasok, baka naman pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe, at pindutin nyo rin po ang inyong notification bell. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Birada Aguila sa DZER 1026 SMNI Radio. Aba, siyempre, abangan nyo po mamayang gabi, live commentary po natin alas 8:30 at patuloy nyo po tangkilikin ang upload video natin tuwing alas 6:30 ng hapon. Marami na pong nagulat sa mga abogado ni Vice President Inday Sara Duterte. At dahil dito, nagsiiyakan ang mga kampo ng mga buhaya. Hinintay natin mga kababayan ko, tara na! Ito po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Ginulat ni Vice President Inday Sara Duterte si Tambaloslos. Mga abogado, mga bigatin para sa kung sakaling matuloy ang impeachment trial labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Talagang hindi bibigay si Inday Sara dito. Talagang hilalampaso ka dito, Tambaloslos. Paiyakin ka talaga dito. Mayor Baste Duterte nagkaroon ng press con kagahapon. PDP laban, papalakasin at bubuksan sa mga ordinaryong Filipino. At tayo naman kay Mayor Baste Duterte. Takot umano siyang masuntok na Inday Sara. Bakit kaya? Former President Rodrigo Roa Duterte pumayat di umano. Ayon sa kanyang mga anak, kawawa naman ho itong si Tatay Digong. Unahin po muna natin yan mga kababayan ko. Ito, patuplok nga guys. Ano ba to? Teka lang. Ito muna yung update kay former President Rodrigo Roa Duterte. Narito po. Pakinggan natin si Mayor Baste. Kumusta siya? Appearance? Tanong ako, okay siya. Gusto siya maayo man. Ano ba? Murag better ang iyang... I think he's better. I truly believe he is better there. Ang diferensya lang, medyo nag-lose siya weight yun. Mayat siya ng payat kayo? O, kasi dugay lang ako sa nakita. Pero, nabaguhan ko ba, ana? Pero, mayat siya. Pero it could be a good thing nga namayat po siya. Basig sa iyang edad, dili po. Wala akong kabalo eh. I am not a doctor. Wala po eh. Kanang mga recent mga assessment na nadunggan ako. But, kanang, when I talk to him, I think he's okay. Lingaw man, nalingaw sa kasturya. Gihagwa ko niya. Kibaw siyang nag-uol ko eh. Kibaw mo siya. Gihagwa parang nilalaro. So, parang ako yung gihagwa. Naglalaro sila. Sige pagkatawa. Mora gyapon. Pero kung ikaw, sa kalugar, wakay kauban, di magigaganahan mo kaon. Good. Correct. Mo nang tanaw na ako nga, wakay gana mo kaon. Ano ba? So mo siguro namayat, pero okay man siya. Okay man good. Kung sa'yo kasulti mo atong country nga willing kaayo siya dawaton for the interim release? Kung kinsa man itong nasod, thank you in advance for accepting my father. If ever that will happen. But still, kung wala man, since kung nisugot na ka, I will not forget this. Positive daanin ko ang mayor nga ma-approve yun sa paboranta sa kanina. Interim release. Interim release sa CC. Honestly,
Akong tanaw manggod. Ang ICC dili kayo confident akong tanaw sa iya ha. Because ang katong extraordinary rendition nga nahitabo manggod kang PRRD kadto pala manggodaan kuan na they should have sent him back here just to allow the process to take its course. And yet gidawat nila dito sa ilang detention center. So I have this suspicion nga ang ICC is a political tool. Kay, you know, it was in a kanang layman's term, technically it was kidnapping that transpired dito sa kuan sa Villamor Air Base. Subay pa ni Mayor ang Sambayan na coalition against sila ani they warned the nation kung kinsa matong possible mudawat kay FPRD na this is betrayal of justice and so on and so forth. Kinsa man na sila? Kana nga grupo. Kinsa ganina sila? Political organization, Sambayan. Diri nas Pilipinas? Yes. Ngano na sila nuclear warhead? Kung wala hilom sila. Because they cannot threat any country if you do not have military power. So shut up. You idiots. Pati kini si Franz Castro and Attorney Colmenares, they're so against with kaning interim release request. Kontra sa politika, muna sila mga pulos. Dili banha lang. Banha, maingay. Ikaw nga unta na si Franz Castro kung unsa pa na siya, hostel na mamina pamanmuan na niya noong isang taon. So ganito. Oh yes. Di na ko na kuan be. Nasa giingon nga katawanan kaayo. John Ray, di ayo si John Ray. Tama si John Ray, di ay na no tama. John Ray ni nga na ba ni mong hibawan yung John Ray nagiging John Ray. Ganang sagdi lang ana mo gina sila. Okay, ayan po yung pahayag ni Mayor Basti Duterte patungkol po sa kalagayan ni Tatay Digong. Namayat daw pero okay naman at wala rin ho siyang tiwala dito sa International Criminal Court dahil ito ay nagamit ng mga politiko at pamumulitika lamang. Tungkol po ito sa interim release. Pero good news po dahil meron daw isang bansa na handa na umano natanggapin si Tatay Digong. Hindi po natin alam kung sino. Pero ito mga kabisdak, medyo malulungkot ka dito sa statement ni Ma'am Hanelit tungkol po sa kay Tatay Digong. Pakinggan muli natin mga kabisdak. Gusto ko yung sa labas yung galit kasi naiinis na ako sa kanya kasi wala siyang galit. Wala siyang galit. Gusto niya ipahiran pa rin yung legal. Due process. Legal na pamamaraan lahat. Kaya, nakiusap talaga ako sa lahat na natin dito. Tanin natin sa isip, sa puso, magiging anak natin at ako natin. Never another Marcos. Never another Marcos. Hanggang sa tulo ng kanyang papupulo na ito. Never again! Sa mga Marcos. Ayan o, medyo emotional dyan si Ma'am Hanelit sa kanyang talumpati kasi nga si Tatay Digong, kumbaga walang galit daw si Tatay Digong no? Sa nangyayari sa kanya, hindi na siya nagtanim ng galit at gusto pa rin niya ng due process. Pero iba na ho yung emosyon dito ni Ma'am Hanelit at maganda rin po yung sinabi niya na no, never again to Marcos. Sana nga ho, matauhan tayong lahat. At ito naman, kasi pagka-alis ni Ma'am Hanelit dyan, pumalit naman ang pamilya ni Kung Pulong Duterte. Ito, pinaka-latest na update kay Tatay Digong. Pakinggan po natin. Kung maayong hapon, welcome back sa The Hague together with your family. Kung kamusta mo karon? Okay ra, wapay tulog.
personal. Kay kadlaw namin niabot, no. Kung pangutana sa taong bayan kung kamusta po si Tatay Digong? Karon pagsulod na mo, wala pa say pamahaw o paniudto. Hindi pa nagtanghalian, almusal. Natulog na po daw siya. Namayat. Payat siya karon. Mas payat siya tong last time. Kung nahisgutan, baninyo ang... Mayat talaga si Tatay Digong. Does he have anything to say about Wala man siya istorya na. Ang iyamang istorya kaniman una yung mga apo. Kay dugay sila wa nagkita. Labi na ning laki. Was he very happy, sir, na nakita niyo? Meron bang mensahe pala ang dating Pangulo, sir, sa mga kababayan natin? Karon ang iyang mensahe nga alagaan daw ang Pilipinas, alagaan ang Pilipino, kay kami mga politiko moagi rami aning kalibutan na importante nga ang Pilipinas matarong during my time. Gabi, oh. Was there a big difference po doon sa pagbisita mo before the now kay Tatay Digong? Dako kayo yung gipayat. Pero okay man siya. Okay mo storya, sige binuang, sige pagkatawa. Okay man. Kung marami pong salamat. Any mensahe po sa mga kababayan natin kung galing sa iyo? Gikan sa ako, dagang salamat kaninyong tanan. Mohangyo ko ninyo nga padayon ang atong pag-ampo para sa kalusugan ni Presidente Rudy. Dagang salamat sa inyo. Maraming salamat, sir. Ma'am, welcome. Grabe ho ito, guys, no? Nakakalungkot. Ayun po kay kung Pulong Duterte talaga hong pumayat si Tatay Digong. At nung pagdating niya, hindi pa yata daw nag-almusal at nagtanghalian. Malaki ang ipinayat. Pero okay naman daw si Tatay Digong. Alam niyo po kasi, no, pag mag-isa ka, talagang wala kang ganang kumain. Lalo na ho, si Tatay Digong sanay kumain ng maraming tao. Kumakain sa public place, sa ating bansa, kasama kanyang mga pamilya. Pag kumain si Tatay Digong, hindi man niya nakaranas kumain niya yata ng sulo eh. Pero ito, ilang buwan na ho ang nakalipas, ay mag-isa siya sa detention center. Talagang mawawalan ka ng appetite dyan. At mawawalan ka ng gana kumain. At ang resulta dyan, papayat ka. Siyempre, nabawasan yung pagkain mo eh. Nawalan ka ng gana, papayat ka. Lalo na ho, si Tatay Digong matanda na. Talagang walang kapatawaran ho itong ginawa kay Tatay Digong. Kung ako anak, talagang itong mga Marcos, di ko papatulugin po ito. Kung ano po yung ginawa nila kay Tatay Digong, ipaparanas ko rin sa kanila. Kaso nga lang ho, si Tatay Digong, hindi daw nagtanim ng galit. At due process pa rin. Sana, International Criminal Court, huwag kayong magpagamit sa mga politikong mga demonyo. Matanda na po si Tatay Digong. Human rights kayo ng human rights dyan. Si Tatay Digong, 80 years old, sobra pa sa senior yan, sabi nga ni Inday Sara, super senior. Aba ho, yung karapatan niya, dapat ho ibigay ho ninyo. Magagalit ang mga Pilipino sa buong mundo kung ano ho ang mangyayari kay Tatay Digong. Pero anyway, malapit na yan makalabas si Tatay Diggs. Dasal lang, sabi ni Kung Pulong Duterte. O ito, pagpapatuloy po natin si Mayor Baste Duterte. Kamakailan nga ho, nag-leave na po si Robin Padilla bilang presidente ng PDP Laban. Ngayon naman ho, natanong dyan si Mayor Baste. Maganda po ang plano ni Mayor Baste, pero nagulat din po daw siya sa nangyayari. Bubuksan niya ang PDP Laban sa lahat ng mga ordinaryong Filipino. Kasi kahit sino ka man, basurero ka man, or negosyante ka man, kung gusto mo pong pumasok sa PDP Laban, aba, welcome di umanuho kayo. Pero sana, piliin ni Mayor Baste yung mga politiko na magsitalunan sa partido ng PDP dahil wala na po talaga ibang malakas na partido ngayon para sa ordinaryong mga Pilipino kundi yung PDP. Pakinggan po natin si Mayor Baste. Mayor, you are taking over as the president, acting president of PDP. What will happen and
Well, I will assume the position, of course, because there will be nobody left. So, I will take this opportunity. PDP Laban is open to all, not exclusively to politicians or people in high places. So, kung ordinaryo kang tao and you believe in making a greater country and you have aspirations to, join us in building a country, if you are for federalism, you are welcome to join. So, managhanta dire. Mas marami tayo, mas okay to. Are you saying? But I haven't talked to Robin Padilla yet. I do not know the details because this happened without me knowing. But it's okay. It's okay. Yeah. Wala nang problema with Senator Robin Padilla? I don't think so. We're very good friends. In fact, kung saan man siya, kung ano man desisyon niya sa kanyang politika, nandyan ako. Because 2016, magkasama kami sa Hong Kong and he supported the presidency of my father. So, I will always be loyal to Robin Padilla. I will go wherever he goes and I will always support him. Mayor, going back to you've mentioned federalism. Can you say that the PDP is working on it? It's one of PDP's thrust actually, but not really that alone. But I'd like to give emphasis to this. Kasi ngayon, that is why all of this is happening. Kaya the national government has too much power because of too much centralization. That's why they have control of the police, di ba? Kahit ako dapat pumili ng city director, sila nag-aano kasi hawak na yung police. Yung presidente lang makakautos talaga ng Chief PNP. Siya naglalagay. So, if we devolve the powers and functions of government down to the local government units, then I think we can govern ourselves better. Kaya nga, may problema tayo ngayon sa, I think, in how we view governance dahil dyan. Because malayo yung national government. It's in Malacanang. It's a 2-hour plane ride from Davao City. And I'm sure they do not know kung ano yung gusto talaga ng mga tao dito, ano talaga yung, what is the culture, and how we identify ourselves as Davaoenos. Hindi nila alam yan. So that's why they introduced candidates and they backed them heavily this recent elections, and yet they got wiped out sila. So that's why. So I think it would be good for the country so that, provinces and like us, like Davao City, can govern ourselves better. Mayor, sa recent results sa election, daghan nag-aay na ilipat sa PDP. So, ayan. Naabakay as president kung kinsa possible na pwede nyo dawaton na mubalhin sa PDP in preparation para sa 2028 elections. Mubalhin sa PDP, you mean? From other party, Mayor, na like I said, PDP, I think, bisag janitor ka, pwede ka mo-apil PDP. Correct. Pag basurero ka, o bisa pag bilyonaryo ka, ang core principle ng PDP is to gather everyone who wants, to transform the country. Not really in a revolutionary way, but slightly revolutionary way. Kaya medyo the system of government gikan ba rin sa mga Amerikano kaniadto pa kaayo. Correct. And I think it doesn't suit us anymore. Before, the Philippines, gamay pa kayong tao dire, the population mo patay na abot og 100 million. Karon, kung naga-presidente ka and you're sitting in Malacanang, how will you know? Kung how life runs in the provinces, in the other cities na layo sa mga. It's just not applicable, to me at least, it's not applicable anymore. Okay, ayan po mga kabisdak. Ang PDP Laban ay magpapalakas at bubuksan sa lahat ng mga Filipino na gustong sumali sa PDP Laban.
At maganda rin po yung ipinaalala ni Mayor Baste Duterte, yung federalismo. Alam niyo po, noong 2016, si Tatay Digong, isa po yan sa isinusulong yung federalism. Ang problema nga lang po, maraming tumututulong, nagiging presidente na po siya, pero naka-form na po siya ng team para mabago ang ating saligang batas at dinidiscuss po yung federalismo. Umiikot po si Tatay Digong sa buong bansa, hindi pa po siya tumakbo sa pagka-presidente, yung bit-bit niya po na plataforma yung federalism. Na hindi nga ho natuloy, akala po natin pagpatuloy ng UWM, dahil yung kanyang partido federal daw, yawards. Budol pala. Anyway, lalakas po yung PDP laban at tatanong din po si Mayor Baste kung si Vice President Inday Sara ay sasali ba sa PDP. Kasi presidente naman, acting president si Mayor Baste. Pakinggan natin. Pero as early as na Mayor na pag-istoryahan na ba ninyo sa PDP? Wala pa, bago lang naging bago yung kabalo naging pero hindi na problema. I respect Robin Padillas' decision. I fully support him. Then I will assume the position as acting president of PDP Laban. No problem for me at all. We'll talk about it. I will give you updates maybe when I gather the members. So, is this the time that you are going to formally invite VP Sara to Ayan. the PDP? I do not know. We're very different when it comes to, she's my sister, you know, lahi na among pagkaigsuon niya, lahi ang politika gid sa mga kay say magbangga gid ni. So it's the same with sa akong amakan, siya o any other else sa mga pamilya nga nas politika. So we have our own directions and platforms when it comes to politics. So I cannot hindi na ako gusto masumbagan ko. Ayaw daw niya masuntok ni Inday Sara. Pero ako, hoping po ako dyan, Mayor Baste, na si Vice President Inday Sara ay papasok na ng formal sa PDP. No? At piliin na lang siguro yung mga politikong papasok dyan. Kailangan tigasan lalo ni Mayor Baste. Si Inday Sara, siyempre. Nakikita ko kasi kay Inday, mukhang magpobya na ho siya sa mga political party dahil sa ginawa sa kanya ang lakas si MD ni Tambaloslos na ngayon nga ho medyo mainit na talaga itong impeachment labang kay Inday Sara. Pero sa tingin ko, Day, okay ang PDP. Tama yun, palakasin ang PDP at ito ho yung partido na magdala sa iyo, Day, sa pagka-pangulo ng Republika ng Pilipinas. So, ayan. Linawin natin wala akong problema. Si Mayor Baste at saka si Robin Padilla at ang mga Duterte. Nire-respeto nila, sabi ni Mayor Baste, ay kung ano po ang plano ni Senator Robin Padilla sa kanyang political career, susuportahan po yan ni Mayor Baste kahit saan gusto niya. Pinag-uusapan po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Ito, ginulat si Tambaloslos ni Vice President Inday Sara Duterte. Matindi to, guys. Powerhouse, no? Mga abogado ni Vice President Inday Sara Duterte, mga bigatin. At first time in the history na ganito karami ang legal team ng isang inaakusahang politiko at gustong ipa-impeach ng mga buhaya. Yari ka tamba dito, hindi ho talaga bibigay si Vice President Inday Sara Duterte at hindi ho talaga papayag na makuha ni Tambaloslos ang pangarap niya magiging Vice President ng Republika ng Pilipinas na hindi dumaan sa eleksyon at gustong magiging Prime Minister ang muklo na ito. Grabe, ang tindi, guys, ng mga abogado, mga bigatin. Pakinggan mo natin balitang ito, mga kabisdak. Show of force. Ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial. Ayan. At hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. Nako! 30 years ago, sa Kuratong Baleleng case, pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Si ano yun? Si Akop! Tayo na, mga bigatin, ha? Kita nyo? Mga bigating mga abogado.
Yung sinabi ni Corina dyan na sa kuratong, Akop, ikaw to. Promise. Wala nang iba na mga kalaban nila sa prosecution. Sila pala nag-abogado. At matindi ho ito. Si Fortun. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Oy. Detalye sa agenda report ni Hannah T. Yung iba naman ay magiging senator judge sa susunod na kongreso. Sino to? Si Lacson. Lacson, ikaw to, ha? Banat. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may familiar faces din. Nandiyan... Ay, grabe. Pakinggan natin, ha? Basahin po muna natin si Philip Fortun. Si Philip Fortun, yung bigatin, Gregorio Narvasa. Yung Fortun Narvasa pala ito, guys. Tuloy natin, Diyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Correct. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, Nako! anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa, na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison, na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities, at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor, at Justin Villar na multiple-time debate champion. Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating Chief of Staff niya sa DepEd, at si Reynold Monsayak, dating OVP spokesperson at class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader Coco Pimentel. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, ha? Alol! Ikaw, Coco Pimentel, entry pa lang, natakot ka na. Kinabahan ka na. Huwag kang mag-alala. Sobrang bigatin lang naman ang mga yan. Ito si Coco Pimentel, parang nakakain talaga to ng panis na pansit. Magkano kaya binigay ni Tamba nito? Sa bagay, yung asawa nasa gobyerno ngayon, nabigyan ng posisyon. Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June 10 sa impeachment court. Malamang! Kasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Correct! Straightforward lang yung order. Mag-a-ad cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Dapat lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano? Bakit? Ang tawag dyan, Coco Pimentel, nagparamdam kay Tambaloslos si Vice President Inday Sara ng bloodbath. Ito yung tunay. Kung hindi ninyo yan i-dismiss, ito yung legal team ko. Ito yung powerhouse team ko. Anytime, anywhere, kahit saan magkita, nandito sila. Pinakita lang, naman talaga Ito tuloy, Ano palang ibig nyo sabihin? Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa hinaing summon sa kanya ng korte. First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Nasa 9 lang kasi ang kay dating Chief Justice Renato Corona, habang hindi rin aakyat sa 10 ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada. Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyers sa impeachment court.
First time! Yari ka tambalos-los dito. Entry pa lang ng mga abogado ni Vice President Inday Sara, nakakatakot na at nakakagulat na kung sino ang mga ito at ano ang pinanggalingan. Nakaka-excite po ito mga kabisdak, mga kababayan ko. Itong legal team ni Vice President Inday Sara kung sakali matutuloy ang impeachment trial. Pero sa nakikita ko, unang salta pa lang, nakakita na ho ng butas ang legal team ni Vice President Inday Sara Duterte. At ang tanging hiling nila dito, dismiss. Good luck sa iyo, tambalos-los! Kita-kits po tayo mamaya alas 8:30 ng gabi sa ating live commentary. Pa-like, share mga kabistak. Thank you so much sa pagsuporta sa Birada Aguila. Bistak Pilipinas! God first. Maraming salamat!